morning Pilipinas and good morning world sa ating mga kabayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sana kailan tayo dyan, magandang ating gising at sa kondisyon po ang ating umaga. Mga kabayan ko, lagi ba itong i-remind sa inyo araw-araw na sana every morning mag-practice tayo Panginoon. Magpasalamat tayo na ngayong araw, gumising ka pa, huminga ka pa at saka napanood mo ang vlog ni Sir Ivan. Okay? Maganda sa mga kabayan para magiging blessed tayo the whole day. Sa mga nakakape dyan, sa mga nag-breakfast, sa mga nandyan pa sa kalang mga trabaho at kakabula po galing sila mga trabaho, welcome dito sa ating panibagong episode, panibagong balitaan dito sa ating channel sa Jarabe TV kung sa mga kabayan, pag-uusapan natin yung mga karlamen dyan sa Pilipinas, mga nangyayari po sa loob-labas ng politika at pag-uusapan rin natin ang mundo po ng showbiz. Workers mga kabayan, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang ginawang radyo ng ating mga kabayan, pero hanggang ngayon ay bulol pa rin. Sa mga kabayan, isa po sa pag-uusapan ngayong araw si Risa Hontiveros. Kasi nga, meron sa ditong nakakatawa na reaksyon tungkol dito sa plano po ng DepEd sa mga estudyante mga kabayan. Ang plano kasi ng taga-DepEd ay babantayan na po lahat ng mga estudyante para po maiwasan mga kabayan na ma-recruit sila ng mga membro ng PNA. Pero ito si Risa Hontiveros nag-react agad mga kabayan kasi sabi niya, ang plano niya, sabi niya, wag daw pakagailaman yung mga estudyante para hindi daw ma-distract sa kanilang pag-aaral mga kabayan. Nagre-react agad, inakaduda nga eh. Tanungin natin po si Risa Hontiveros kung siya ba dito yung amo nila ni Castro, amo nila ni Sir Raulo Manuel at saka ni Brosas mga kabayan, siya ba dito yung membro ng PNA? Well, nagtatanong lang po kami Risa Hontiveros kasi parang lumalabas kasi dito, apektado ka sa plano po ng DepEd. Anyways, babalikan natin yung mga kabayan at saka pag-usapan rin po natin. Ito rin tungkol po sa mga hoarders at saka sa mga smugglers kasi nga simula mga kabayan na in-implement na po ng gobyerno natin yung EO39 or price cap ceiling sa mga bigas. Di ba nakita po natin na mukhang yatang naipit dito yung negosyo po ng mga greedy na mga businessman, yung mapagsamantalang mga negosyante mga kabayan. So naghahanap sila ng panibagong plano mga kabayan at talagang nakahanap po. Yes, meron naman po sila itong napili po na produkto na parang inipit na naman ito mga kabayan kasi nga biglang lobo po yung presyo na yon. Kung napapansin nyo mga kabayan, di ba tumaas po dito yung inflation rate? Di ba from, basahin na po natin, nag-start po sa last month is 4.3% po yung inflation rate. Ngayon mga kabayan, lobo po bigla po nag 5.3 yung inflation rate natin. Dahil po yan sa kagagawan po ng pananabotahe dito ng mga negosyante dyan sa Pilipinas, yung mga greedy po ng mga businessman mga kabayan, biglang lumobo dito yung inflation rate. Nag 5.3 po sa month of August. Di ba nakakalungkot lang mga kabayan? Pero at least dito, sila po binantayan na dito ng gobyerno natin, lalong-lalo na si PB mga kabayan. Di ba sinasabi yan ng BBM na bilang na ang araw po ng mga hoarders at saka ng smugglers. Talagang napaka-seryoso na po ngayon ni PBM. Na talagang supuin yan kasi nga economic sabotage po ang kanilang ginagawa mga kabayan. Kasi kapag hayaan natin sila, lalo pong madadapa dito yung Pilipinas. Kasi alam nyo kabayan, feeling kasi dito mo na mga greedy po na mga businessman, parang feeling nila na hawak nila or talagang kontrolado nila yung ekonomiya natin sa Pilipinas mga kabayan. Sa tingin po nila, parang in just one snap, talagang ibabagsak nila yung Pilipinas mga kabayan. Pero at least po, nabantayan dito ng gobyerno natin at natukoy kaagad ang kanilang plano mga kabayan. And mga pag-uusapan din po natin, ito rin tungkol po sa mga influencers at saka sa mga artist sa mga kabayan na kung saan ginamit sa dito ng mga scammers at marami pong nabiktima mga kabayan. And because marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, palagi tumurandalambahan po ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. And of course mga kabayan, siyempre before tayo mag-start po, welcome, kamustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kumusta rin ito mga kabayan, ang mga pinalangga natin ng mga Marcos Loyalist. At siyempre nandyan din po ang makabayan nating DDS all over the world. How are you makabayan? Lalong-lalo na maraming salamat po sa Uniteam supporters.
At lagi kong sinasabi ito mga kabayan na yung Unity Team supporters po ay hindi nila iniwan po si PBBM, si Felisa Aranita Marcos at saka si BP De Sara. Mainit pa rin po ang kanilang suporta sa Marcos administration, and again, thank you so much po sa Unity Team supporters. And so, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters to Sir Ivan, mga suki dito sa ating channel. Thank you so much. Maraming salamat po. At syempre mga kababayan, i-welcome na po natin ating mga kababayan po, mga bagong subscribers, mga bagong pasok dito sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay mga kababayan, so una po sa ating pag-uusapan, dito muna tayo po sa smooth po na balita at saka medyo intriga mga kababayan kasi nga pag-usapan natin si PBBM at ang nangyari doon sa Asian Summit sa Jakarta, Indonesia mga kababayan. Kasi nga nakita po natin doon po sa meeting ni PBBM kung saan nakausap niya yung Canadian Prime Minister na si Trudeau mga kababayan kasi nabaliktad po yung paglagay ng Philippine flag mga kababayan. Yes, nabaliktad po. So, for more details, let's watch this. Arapang giniit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kinatawan ng China sa ASEAN Summit na patuloy na ipaglalaban ng Pilipinas ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Nanawagan din siya ng suporta laban sa mga bansang naghahari-harian. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Sa pagharap ni Pangulong Bongbong Marcos sa retreat session ng 43rd ASEAN Summit, iginiit niyang hindi dapat pumayag ang buong ASEAN na malagay sa alanganin ang kapayapaan dahil lang sa paghahari-harian ng iilan. Sinabi yan ng Pangulo matapos ungkatin ang issue sa South China Sea. The challenge for us remains that we must never allow the international peaceful order to be subjected to the forces of might applied for a hegemonic ambition. Panawagan niya sa lahat ng claimants, magtimpi at huwag nang gawing komplikado ang tensyon sa South China Sea. Pero aminado ang Pangulo na mukhang malayo pa bago makamit ang inaasam na kapayapaan at stability sa rehiyon. Nanindigan din si PBBM sa pagpapatupad ng international law pero paglilinaw niya. We do not seek conflict, but it is our duty as citizens and as leaders to always rise to meet any challenge to our sovereignty, to our sovereign rights, and our maritime jurisdictions in the South China Sea. No country would expect any less. No country would do any less. Mariinding tinutulan ng Pilipinas ang naratibo na tagisan lang ng dalawang makapangyarihang bansa ang issue sa agawan ng teritoryo. Hindi sinabi ng Pangulo kung anong bansa ang tinutukoy niya, pero malinaw ang tensyon ng China at ng Amerika. Wala si US President Joe Biden sa Jakarta para sa ASEAN pero dumating na kagabi si US Vice President Kamala Harris. Hindi rin dumating si Chinese President Xi Jinping sa ASEAN-China Summit kanina. Sa halip, si Chinese Premier Li Qiang ang dumalo. Wala siyang direktang sinabi tungkol sa South China Sea pero handa raw siyang patuloy na makipagtulungan sa ASEAN countries para sa kapayapaan. We seek common ground while setting aside differences, properly handle disagreements through dialogue and consultation. Makikita rin sa larawang ito na nagkaharap na sina Pangulong Marcos at Li Qiang sa sideline ng ASEAN. Kasabay nito, kinumpirma ni Philippine Ambassador to the US Babe Romualdez na inaayos nila ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at ng Japan. Malamang daw na mapag-usapan dito ang sitwasyon tungkol sa West Philippine Sea. Yun nga lang, hindi pa sigurado kung matutuloy ang pulong dahil siksik ang schedule ng mga head of state. Ang sigurado, magkikita-kita silang lahat mamaya kasama ang China sa gala dinner na iho-host ng Indonesia ngayong gabi. Kaliwat kanan na ang mga dinaluhang pulong ng Pangulo sa ASEAN Summit. Sa isang meeting niya, napansing nakabaliktad ang watawat ng Pilipinas. Live mula sa Jakarta, Indonesia, nagbabalik si Maricel Halili. Masaya, ano-ano ang mga tinalakay ng Pangulo dyan? Julius Sheriel, ilan nga sa mga tinalakay ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagdalo niya sa ASEAN Summit ngayong araw ang tungkol sa patuloy na paggamit ng ballistic missile ng North Korea. Kabilang din sa kanyang binigyan ng posisyon ang tungkol sa nangyayaring gulo sa Myanmar. Sabi ng Pangulo, patuloy niyang sinusuportahan ang pagkakaroon ng peaceful resolution sa nasabing bansa.
Nangangamba si Pangulong Bongbong Marcos sa patuloy na paglulunsad ng Intercontinental Ballistic Missile ng North Korea. Kaya sa ginanap na ASEAN ROK Summit ngayong hapon, mismong si PBBM ang nagmungkahi na dapat masigurong susunod ang North Korea sa mga resolusyon ng UN Security Council kaugnay sa missile. Suportado rin ng Pilipinas na ang denuclearization ng North Korea para mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon at sa buong mundo. Bago ito, nagkaroon muna ng bilateral meeting si Pangulong Marcos at Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Dito ibinida ng dalawang leader ang matibay na relasyon ng Canada at ng Pilipinas. Narito ang kanilang mga pahayag. Opportunities for investment, the flow of people back and forth as well is incredibly strong. The Filipino-Canadian diaspora is incredibly important to all of us, and they're vibrant and contributing tremendous amounts to our country. We cannot have discussions without mentioning the diaspora, the Philippine diaspora to Canada. And I noted during our Independence Day, all of these celebrations that were being held officially by local governments around Canada. Inimbitahan din ni Trudeau si Pangulong Marcos na bumisita sa Canada sa susunod na taon para sa pagdiriwang ng 75 years na diplomatic relations ng dalawang bansa. Samantala, Cheryl Julius, habang isinasagawa yung bilateral meeting kanina ni Justin Trudeau at ni Pangulong Marcos, kapansin-pansin na baliktad ang watawat ng Pilipinas na nakadisplay kung saan nasa ibabaw ang pula. Ang ibig sabihin, parang sumabak tayo sa digmaan. Ganun kasi yon kapag nagkabaligtad yung pula at yung asul. Kanina, hininga natin ng pahayag ang Department of Foreign Affairs tungkol dito at ang paliwanag nga nila, honest mistake daw ito at wala namang kinalaman dito yung ating mga protocol officers. Kaya ang sabi nila, tuloy pa rin daw ang Battle of the Socks. Baka nagtataka kayo kung bakit ganyan yung naging pahayag ng DFA kasi kung matatandaan natin, yung unang paghaharap ni na Pangulong Bongbong Marcos at ni Prime Minister Justin Trudeau sa isang APEC Summit, nagpakitaan sila ng kanilang makukulay na medyas. Kaya yun yung context kung bakit nasabi yan ng Department of Foreign Affairs. Samantala, Julius and Cheryl, nagkaroon din ng pagkakataon si Pangulong Marcos na makaharap yung ilan sa mga kumpanya dito sa Indonesia, partikular sa larangan ng artificial intelligence at iba pang sektor. Base sa pahayag ng Malacanang at ng Department of Trade and Industry, tinatayang nasa $22 million yung na-secure nila na investment mula rito. Yes, I think that is an honest mistake, mga kabayan. Yung pagkabaliktad po ng watawat natin, pero merong meaning, mga kabayan. Di ba napapansin natin si PBBM na mukhang malapit na ritong mapuno sa taga-China? At least nakita natin dito na ayaw po na magpabuli si PBBM. Di ba kinulaton niya yung taga-China? Na sabi niya, dapat respetuhin dito yung karapatan natin dyan sa West Philippine Sea na kung saan unti-unti na po ditong sinasakop ng taga-China, mga kabayan. Pero nakita po natin na suportado dito si PBBM ng iba't ibang bansa, and that is a good news. Kaya lang itong taga-China, mga kabayan, sobrang bulit ang gunggong na yan. Napakabulit ng China, mga kabayan. At siya nga pala, dito po sa mga anti-Marcos, sa mga alipuris po ni Lutang, mga kabayan, ayun, nakikita nyo na po, reklamo kayo ng reklamo kung meron bang patutunguhan dito ang mga state visit ni PBBM at ang pagpuntan dyan sa Asian Summit. Nakita nyo na ba? $22 million po ang na-invest ni PBBM doon po sa mga investors na nandyan po sa Indonesia, mga kabayan. $22 million. So ang laki na po niyan at malaking tulong yan sa ekonomiya ng ating bansa, mga kabayan. Ano na, mga alipores ni Lutang? Mga pinklawan, nakakahiya, no? Reklamo ka ng reklamo, wala daw ginagawa si PBBM, palagi daw tulog, mga kabayan. Tulog ba yung ganyan? Wala bang ginagawa yung ganyan? Tsaka tingnan nyo, nakaka-invest ngayon si PBBM. So mga kabayan, jump naman tayo sa next na topic po, kung saan pag-usapan ho natin itong sinabi ko na kung saan itong mga greedy po na mga businessman naghanap ngayon ng paraan, mga kabayan, kasi nga nakita natin na naipit po ang kanilang negosyo dito sa mga bigas. Kasi nga binabantay na sila ngayon na ng taga-gobyerno natin, at saka dahil po sa pag-implement po ng EO 39, yung price cap ceiling, lalo silang naipit, mga
mga kababayan. Ngayon, may napansin kasi ating mga mabatas at marami pong nagsumbong sa kanilang mga kababayan, yung kamatis biglang lubo mga kababayan. Yes, biglang lumubo kaagad. Pero bago tayo pumunta doon, meron muna ako ipapakita sa inyo na balita na kung saan sisilipin natin mga kababayan yung nangyari sa 2 days po ng EO39 price cap ceiling dyan po sa mga retail mga kababayan. Kasi nga, nakatanggap pa rin po si Sir Ivan at marami talagang nagsasabi sa atin na sa kanilang lugar na mga kababayan, sa mga viewers natin sa kanilang lugar, marami po doon na mga retailers or halos lahat po ng mga retailers ay hindi sumunod dito sa EO39 na price cap ceiling mga kababayan. Hindi sila sumunod, hindi sila takot mga kababayan na makasuhan kasi ayaw din lang malugi dito. So, for more details, let's watch this. Hirap makasunod ng ilang nagtitinda sa itinakdang price cap sa bigas. At git nila, bakit parang kasalanan pa nila na mahal ang bigas? Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Maagang nagpunta sa Sierra Madre Market sa Mandaluyong sina Romel at Mario. Mula nang lumabas ang Executive Order 39 na nag-uutos ng price cap sa bigas, umaasa silang may mabibili na silang abot-kayang bigas. Inagahan ko talaga yung pumunta dito sa palengke, sir, para makabili ako ng yung sinabi nila sa balita na may 41 ng kilo. Ay yung sa balita na presyo ng 41 to 45 na bigas. Yun nga lang, umuwing dismayado ang dalawa dahil lampas 50 pesos pa rin ang bentahan ng kada kilo ng bigas. Paliwanag ng mga tindera, matindi ang lugi nila kung susundin nila ang price cap. Imposible naman pong maibigay namin yung 41, 45 kasi yung puhunan namin, 2.5. Paano mo siya ibebenta, sir? 2.5. 50 ang puhunan. O, paano mo siya ibababa ng 41 to 45? Sana huwag kami ang dikdikin dito, kumtahan nila yung rice mills dahil sila may control ng presyo. Wala sa amin. Sa pag-ikot naman ng News 5 sa Pasig, naka-jackpot ang ilang mamimili na nakabili ng murang bigas. Pero ang mga tinderong gaya ni Winkelson naman ang luhaan dahil lumiit ang kanilang kita. Actually sir, po yan? 46 po talaga yan. So binabaan ko lang po ng piso para lang makasunod dun sa utos. So parang lumalabas, presyong pamigay na talaga yan. Paglilinaw naman ng Trade Department, tanging mga regular milled at well-milled rice lang ang sakop ng price cap. Yung po mga premium at specialty rice na nakikita natin dyan, ng mga 56, 60, may 70 pa nga, wala pong cap yan. Ang cap po nag-a-apply lang dun sa regular milled. Sa ngayon, warning lang muna ang ibibigay sa mga tinderong hindi sumusunod sa price ceiling sa bigas. Inaayos na rin ang listahan ng mga maliliit na rice retailers na makakatanggap ng ayuda mula sa DSWD. Target simula ng pamamahagi ng ayuda sa susunod na linggo. Pagtitiyak naman ng DTI, hindi magtatagal ang price cap sa bigas dahil malapit na rin ang harvest season o anihan. Para naman kay dating Agriculture Secretary Manny Piñol, katakataka ang pagsipa ng presyo ng bigas kahit pa may sapat namang supply ng imported rice. The rice industry had always been controlled by the rice cartel. And we all know that. Alam naman natin lahat yan. Walang dahilan para itaas ng mga importers at saka traders yung presyo ng bigas. Kasi yung mga bigas ngayon na nasa bodega nila were brought in at the time when the prices were still low. Mungkahi ni Piñol para matuldukan ang isyu sa bigas, ibalik sa National Food Authority ang mandato nito sa pag-aangkat ng bigas at amyendahan ang rice tarification law. Hindi mo pwedeng bitawan yung isang commodity na kinakain ng lahat ng Pilipinong pamilya. To give it on a silver platter to the cartel would be to give them the power to determine anong presyo ng produkto na magsasaka. May ibibigay raw na ayuda ang gobyerno sa maliliit na retailer na apektado ng price ceiling sa bigas. Para sa detalye, makakapanayam natin si Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Romel Lopez. Asek Lopez, magandang umaga. Yes, Ma'am Susan, good morning po at mula sa ating kalihim, Secretary Rex Gatchalian. Good morning po sa ating mga kababayan na nakatutok sa inyong program. Asek, magkano yung ayuda sa mga rice retailer at kailan po ibibigay yan? Well, ang pinag-uusapan po nating assistance po dito sa ilalim po ng Economic Relief Subsidy po natin under the Program of Sustainable Livelihood Program po ng DSWD ay 15,000 pesos po kada rice retailer. At ito po ay tinatarget natin kung hindi man within the week, ay next week po,
ay maibigay po kaagad natin sa ating mga apektadong retailers. Asek, po ba ay one-time na ayuda o may kasunod pa? Well, doon po sa ating project design, ito po ay one-time, big time. Pero kung ito man ay mapapag-isipan pa pong dagdagan, well, it's up to the economic team at syempre po sa executive natin. But at this point in time po, ang naka-earmark po sa atin ay one-time, big time na economic relief subsidy po para sa ating mga rice retailers. Okay, at Asek, sino-sino yung mga makakatanggap niyan? Paano nyo pipiliin yung mga bibigyan ng ayuda? Well, ang ating pong listahan ay manggagaling po sa Department of Trade and Industries at ito po i-validate ng Department of Agriculture. So ang nakikita po natin dito yung mga micro and small mga rice retailers po natin. Kung pagbabatayan po natin yung datos po ng DTI, sila po yung may mga startup capital na nagsisimula po sa 50,000 pesos hanggang 30,000 pesos po. At syempre, kailangan po ay registered po yung business sa kanila para syempre malaman ng DTI na sila ay nag-exist. Asek, apektado rin ng price cap yung mga magsasaka. Sila ba'y mabibigyan din ng ayuda? Dahil syempre sa kanila talaga nagmumula itong ating mga bigas, itong kanin. Yes, tama po yan. Although wala po tayong special na program po para sa kanila, kagaya po nitong rice assistance po natin or yung economic relief subsidy natin. But then, tandaan po natin, yung ating assistance sa individuals in crisis situation ay intact po yan regardless po ng inyong economic status. At ang lalong priority natin dito yung vulnerable, yung marginalized sectors, kagaya po ng ating mga magsasaka o yung ating mga mangingisda, yung ating po mga workers na maaaring maapektuhan na kahit anumang krisis. So sila po ay entitled din po doon sa ating AIX na tinatawag, kung saan sila po ay maaaring bigyan din natin ng financial assistance dahil nga po sa krisis na maaaring maapektuhan sila ng ating pong sabihin na natin implementation nitong ating price cap para po sa ating mga binebenta pong bigas. Asek Lopez, maraming salamat at susubaybayan na lang namin yung pamimigay ng ayuda. Sabi nyo nga, kung hindi man ngayong linggo, ay next week. Si Asek, DSWD. Ipinakita ko ulit mga kaabayan, yung pahayag po ng taga-DSWD kung saan magbibigay sila dito ng financial assistance or ayuda doon po sa mga retailer para hindi na po matakot yung retailer mga kaabayan. At saka mga kaabayan ko, tulong-tulong po tayo. Dapat explainan po natin, lalong-lalo na yung mga mamimili natin dyan sa Pilipinas at saka nakita nila na hindi po nagbaba ng presyo yung ibang mga retailers, explainan po natin. Dapat tulong-tulong tayo mga kaabayan. Kasi hindi rin po natin masisisi po yung mga retailers na hindi nila alam na bibigyan pala sila dito ng ayuda ng taga-DSWD kasi nga business na mga kaabayan, hindi po na nakita yung balita. So ako po ay nakikiusap dito sa mga kaabayan natin, sana explain natin sa kanila yung tungkol po sa ayuda galing po sa DSWD mga kaabayan. At nalaman rin po natin dito sa pahayag po ni Asek ng taga-DSWD mga kaabayan na hindi lang po yung mga retailers ang bibigyan nila ng ayuda or financial assistance mga kaabayan, pati rin po yung magsasaka. So that is a good news talaga. Punta na tayo dito mga kaabayan sa ibig kong sabihin tungkol po sa kamatis na kung saan ito na naman po ang plano ng mga hoarders, ng mga smugglers, yung mga greedy na mga businessman mga kaabayan kasi bigla na po ditong lumubo ang presyo ng kamatis. So nagdududa na naman po dito yung gobyerno natin na mukhang meron naman po ditong nananabotahe po at ginamit dito yung kamatis mga kaabayan. So, for more details, let's watch this. Tila nangangamatis na rin sa paglobo ang presyo ng kamatis sa ilang pamilihan. Ang per kilo, mas mahal na raw sa tilapia at manok. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ensalada, sarsyado, mechado at afritada. All year round na patok sa mga Pinoy ang mga putahing may kamatis. Pero lalo na siguro sa palapit na Kapaskuhan. Kaya paano na lang ngayong ang kilo ng kamatis mas mahal pa sa kilo ng tilapia o manok base sa monitoring ng Department of Agriculture. Nasa 160 hanggang 200 pesos na yan. Ang diskarte raw ni Aling Eva, dati sa dalawang itlog pwedeng 4 na kamatis. Ngayon, isa na lang na ilalagay namin. Sa taas ng presyo ng kamatis ngayon, patingi-tingi na lang kung mamili ang ilang mga consumer. Sa 220 pesos kada kilo, pumapatak na ang isang piraso ng kamatis depende sa laki, nagkakahalaga ng 20 pesos.
240 pa nga ang kilo ng kamatis o 24 pesos kada piraso sa pwestong ito sa Marikina. Dati nakakuha sila sa 1 kilo, nung mura-mura. Ngayon, 1/4, padala 2 piraso. Hindi raw kaya ng budget. Yung galing sa Nueva Ecija, malayo na yung pinagdadalan. Mahal pa ang gasolina. Tracking pa. Pag mahal ng kamatis, kailangan nalulutuin nyo yung hindi masyadong kailangan yung kamatis. Yung kaya magigisa kayo, isa lang gagamitin nyo. Nasa hanggang 85 pesos lang ang kilo ng kamatis noong Hulyo. Pero dumoble sa hanggang 160 nitong Agosto at lalo pang nagmahal nitong Setyembre. Sa latest inflation report ng Philippine Statistics Authority, gulay gaya ng kamatis ang isa sa pangunahing dahilan ng pagtaas sa inflation rate sa 5.3%. Karaniwan daw yan tuwing bumabagyo ayon sa Bureau of Plant Industry. Ang ating pong response dyan sa DA ay on the production side, kami po ay nag-i-implement ngayon ng mga sheltered growing, greenhouse farming. Pinag-aaralan kung saang lugar at anong buwan dapat nagtatanim ng partikular na gulay para sapat ang supply kung in demand at hindi sayang kung kakaunti ang demand. Pero alam nyo mga kabayan, dudang-duda dito si Congressman Erwin Tulfo. At yan po'y pinaimbestigahan na po niya. Ayaw niyang maniwala mga kabayan na yung pagtaas po ng presyo ng kamatis natin ay diba explanation doon ng taga-BI dahil daw sa mga baha-baha, sa mga bagyo, kaya nga daw nagmahalan yung kamatis mga kabayan. Kaya ito po'y pinaimbestigahan na ni Sec. Erwin Tulfo kasi ayaw niyang maniwala mga kabayan. Alam ho natin, cartel is real. At hanggang nandyan po yung mga cartels, mamimiligro po yung ekonomiya ng Pilipinas mga kabayan, di ba? So anyways, bago tayo mag-jump po sa ating next topic mga kabayan, where syempre, isatamar natin po ating mga solid viewers, mga silent viewers, at yung mga viewers po na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At isyatat natin mga kabayan, ang mga channel members. Nandyan po si Cosmo Defender, Fizz Calante, Russell De Ruel, Via Vivar, and Mel Grace Homes. Isyatat natin mga kabayan, si Mama Marquez Hernandez from North Carolina, USA. Hi to Lemuel Pasco, Barkadahan Forever FM, Maria Mindasiplon, Gima Ramirez from Kasim, Marian Shuko, Estrella Santino, Nonoy Florin Hills. Hi to ME. Nandyan po si Jelen Quezon, Rose Guevara, Blessy Karunan, Angelita Holsinger, Life is Awesome, Len Gonzalez, at kasama rin natin makabayan si Edgardo Canonigo, Josephine Martinez, Julian, Hasmin at Dayday. Hi to Butch Estelia, Marlene De Los Santos. Hi to Fibro Nula from Kuwait, Manolito Ventura, Noel Narcida or Narcida. Hi to Renato Patalita, Emily Ponsarante Maho, Erickson Tesmoblag from Kuwait, and hi to Ma'am Teresita Kainglet. Okay mga kabayan, so dito na pag-usapan po natin si Risa Hontiveros kasi nga nag-react siya dito sa plano po ng DepEd na kung saan ipapamonitor na po dito ng taga-DepEd yung lahat po ng mga estudyante mga kabayan para po maiwasan at hindi po dito ma-recruit na mga salot ng lipunan. Nag-react si Risa Hontiveros mga kabayan. So ayon dito sa balita, babasahin ko lang po para meron po tayong konteksto. Hontiveros sa DepEd, huwag tiktikan ang mga estudyante. Huwag daw bantayan yung mga estudyante mga kabayan. Alam nyo, nakakaduda itong si Risa Hontiveros. At saka, babasahin na po natin na alarma si Senador Risa Hontiveros sa plano ng DepEd na magsagawa ng surveillance operation sa mga estudyante at guro para mapigilan ang kanilang pagkakasangkot sa mga illegal na aktibidad. Sabi nito ni Hontiveros, I support the DepEd's goal of making our places of learning safe. However, government efforts should not trample on the rights of our innocent and vulnerable students, teachers, parents, and school personnel. Hindi dapat madamay ang mga estudyante sa surveillance laban sa mga abusado at kriminal. Pinaalahanan ng Senador ang DepEd na tungkulin ng pamahalaan na alagaan ang kalayaan at dignidad ng mga batang estudyante batay sa lokal at international na batas. Bilang chair ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, sinabi ni Hontiveros na dapat magkaroon ng transparency sa saklaw at lawak ng surveillance operation, sabi niya makabayan. Bakit naman siya natatakot dito kung alam niyo makabayan
kabayan. Hindi naman po na ibig sabihin na madidistract dito yung pag-aaral ng mga bata kung makakaroon dito ng surveillance yung taga-DepEd mga kabayan. Normal lang po yun at dapat talaga para safe po ang mga kabataan natin, mga estudyante natin dyan, dapat ako botong-boto talaga dito sa plano po ng DepEd mga kabayan. Kasi nga marami pong nakapalibot dyan at ang plano talaga ng mga salot ng lipunan mga kabayan, alam nyo ba kasi mahirapan or nahirapan na sila dito na mag-recruit po ng mga bagong membro mga kabayan dyan po sa PNA. So ang target nila yung mga estudyante na mga bata mga kabayan. At alam ho natin, nakikita natin yan na itong si Castro mga kabayan, di ba kinasuhan o yan at saka na-aresto dahil nga nang recruit siya dito ng mga bata mga kabayan at talagang dinala yung gonggong na yan. Dapat lang talaga itong si Castro maghimas-rihas lagi yan kasi delikado yan mga kabayan. Kapag hayaan na po natin na nandyan po si Castro, delikado po ang kabataan natin mga kabayan. Lalong-lalo na nandyan po si Raulo Manuel, si Brosas, si Raulo Manuel nga mga kabayan, di ba alam mo natin at ibinalita natin dito na meron siyang sarili pong paaralan doon po sa UP, di ba mga kabayan? So dapat lang talaga at pagtingin po dito yung surveillance operation ng taga-DepEd dito sa mga kabataan natin kasi delikado mga kabayan at dapat lang sana dadamputin ang gonggong na yan si Castro kasi pasaway ang mga kabayan and I think isa po yan sa mga leader po ng mga salot ng lipunan. Hey! Ulitin po natin, Risa Hontiveros, ikaw ba'y membro ng PNA? Nagtatanong lang po kami kasi ikaw po'y apektado dito sa plano po ni BP Inday Sara. Di ba makabayan? Nakaduda talaga So anyways, jump naman tayo sa next topic na kung saan makabayan. Pag-usapan ho natin yung tungkol po sa mga influencers, sa mga artista na kung saan ginamit ho dito ng mga scammers sa pang-i-scam makabayan. At para aware ho tayong lahat, let's watch this. Pati mukha ng mga sikat na artista at influencer, ginagamit na raw sa pang-scam. Yan ang natuklasan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission matapos suriin ng mga cellphone na nakumpiska sa tinaguriang Cyber Scam Hub sa Pasay. Laman ng mga ito ang larawan ng mga artista at influencer na ginamit sa paggawa ng peking social media account. Ang mga account at larawan na ito ang ginagamit para manggoyo ng mga dayuhan sa pamamagitan ng love scam. Tunghayan yan sa aking eksklusibong pagsulat. Sa isinagawang raid sa tinaguriang Cyber Scam Hub sa Pasay noong Agosto, tinatayang 3,000 cellphone ang nakumpiska ng mga otoridad. Ang mga cellphone na ito, isa-isa nang isinailalim sa pagsusuri at dito na-diskubri ang isang modus. Laman kasi ng marami sa mga ito, mga profile ng mga sikat na artista at tanyag na social media influencers sa bansa na ginagamit umano ng sindikatong nasa likod ng Scam Hub para makapambiktima ng mga dayuhan sa iba't ibang bansa. Some of them are even influencers, mga endorsers. Pinapalitan lang nila yung pangalan. Sa isinagawang Digital Forensic Examination ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK at ng Interagency Task Force, lumalabas na lumilika ang sindikato ng peking social media account gamit ang piniratang social media account ng mga artista at influencers. At dahil nga walang duda na magaganda ang mga nasa profile photo, madali raw makakadagit ang sindikato ng kanilang bibiktimahin lalo sa love scam. May folder sila ng mga activities ng mga artista o kaya ng mga influencers. Pag sinabing ano ginagawa mo ngayon, papakita nag-gym yung artista kahit hindi naman siya yung nag-gym. Pag sinabi anong ginagawa mo ngayong breakfast, anong ulam mo, may folder sila ng mga pagkain. So pipili siya ron at tapos hanggang sa ma-in love itong tao. Ayon sa PAOK, ang love scam ay isang klase ng modus kung saan nakahanap ng makakachat ang sindikato gamit ang peking profile. Liligawan nila ito at kukunin ng tiwala. Pag kumagat ang biktima, dito na siya hihinga ng pera o aalokin ng sindikato na pumasok sa isang investment scheme at pagkatapos, pag naghulog ka na, kinabukasan wala na yung kausap mo. Hawak ng PAOK ang mga pagpapatunay na may pumapasok na pera sa sindikato na subject daw ngayon ng mas malaliman nilang pagsisiyasat. Ang tanong, pagpasok ng pera, saan napupunta? So, the fruit of the crime should be pursued also. So, importante sa amin yung digital forensic examination para malaman namin saan napunta yung pera. Babala nila sa publiko para hindi mabiktima ng love scam. Ang profile nung mga binibiktima nila is 35 above. Pag nakita nilang medyo emotionally unstable, yung love life mo hindi maganda, yung mga panahon, pinapasukan ka nila. Dapat maingat tayo dun sa mga pine-friend natin sa online.
Walang gustong magsalita sa mga nahuling call center agent na ayon sa PAOK ay pinasasahod ng hindi bababa sa 60,000 pesos kada buwan. Lumabas na rin daw ang deportation order ng nasa 180 mga dayuhan. Nakatakda na rin daw ipa-deport ngayong linggo ang nasa 20 iba pa. 89 na Pilipino at 24 na Chinese ang kinasuhan na ng paglabag sa Security Regulation Code in relation to Cybercrime Prevention Act. Nananatili sila sa BJMP facility samantala ang mga ipade-deport. Ang China po, once you're deported from the Philippines and brought there, kinakailangan din nilang imbestigahan. So from here to there, they will be jailed for 30 days pending investigation. Teka lang, hindi ba nagdududa itong mga dayuhan mga kaabayan na ini-scam na sila? Di ba ang ginagamit po ng mga profile pictures yung mga sikat po ng mga influencers o yung mga artista? Kasi madali lang po yan i-verify mga kaabayan. Kapag sasabihin natin dito na ang ginamit po na profile account, yung mga sikat po ng mga artista at saka influencers, yung mga Facebook account po ng mga artista na yan, ng mga sikat talaga, mga verify, meron ho yung mga verified check mga kaabayan or yung meron yung mga blue check po sa mga gilid ng kanilang mga profiles. So madali lang po yan i-verify kung ito talaga totoo po na gumagamit ito isang artista or hindi or isang scammer makabayan. Di ba sana dapat itong mga dayuhan dapat mapagmasid rin po. Kasi nga, di ba, tinitake advantage sila dito ng mga scammers, lalong-lalo na kapag sila po'y broken-hearted makabayan. Kapag broken-hearted kasi, hindi na ganun katino mag-iisip. Di ba, kahit ano na lang ang gusto nilang gawin. Pero kapag papasukan sila dito ng scammers, talagang mas scam sila makabayan. So dapat po ito yung lesson learned po sa ating lahat. Kapag meron pong mag-message sa inyo ng mga sikat na influencers o yung mga artista, magduda tayo makabayan. Lalong-lalo na ang kanilang account ay hindi po verified account. Okay? Marami pong nakikita dyan sa Facebook at saka sa Twitter, ginagamit po ang kanilang mga profile pic makabayan ng mga artista. So anyways, bago mag-jump po sa ating next topic, isa-dar po natin, nandyan po si Teresita Kainglet, Elma Banyaga, Maiti Baisa, hi to Bots Estela, hi to Elina Camara Lopez, Guillermo Hen, hi to Army Lagaso, Cardong Waray Vlog, OPM Labsong Sanchez from Paris, France, hi to Marilo Bidnarek from Germany, and of course, shout out rin po natin makabayan si Biyahe ni EJTV from South Korea, Shane Sibal, Evangeline Milbar from Clarin, Misamis Occidental, hi to Ashen from Cyprus, nandyan rin po si Tony Velia from Cavite City, Oliver Arcon, at saka shout out natin ang kanyang asawa na nandyan sa Kuwait, and of course, shout out rin po natin makabayan si Ryan UB, Carclia, Sensitive Beer, Redler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Redwan, Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Mapichacha, hi to Mami Lo, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jack Fords of Jack Fords family. Sa mga kabayan, insert po natin ang balita tungkol doon sa nangyari sa siklista versus doon kay Gonzales makabayan. Kasi nga hindi ko na-insert dito the other day. So ngayon na lang po. So for more details, let's watch this. Mamatay man po ang buong pamilya ko. Hindi so, po kung idamay pamilya mo sa kasinungalingan mo. Hindi po ako nagdamay mo pa yung pamilya mo. Hindi po kasi ako nagsisinungaling, Your Honor. Pamilya mo, idadamay mo kung magsinungaling ka. Oh, yan o. Tingnan mo yung picture na yan o. Oh, walang gloves yung right hand niya. Sa incident na po yan, Your Honor. Second incident, Your Honor. O ibig mong sabihin, from yung pagtapik niya ng kotse niya, tinapon niya yung gloves niya, tapos tuloy-tuloy siya magbike. Ang mahal ng gloves na yun ha, yung may nakil, itatapon niya. Hindi ko po alam kung nilagay niya po sa belt bag niya o saan po. Pero basta ako po nagsasabi po ako ng totoo sa inyo, Your Honor. Mataas po respeto ko po sa inyo. Yes. Wala na tayo dyan sa respeto. Ako rin nagrespeto rin ko sa iyo. Kapwa tao kita. Nagrespeto ako sa aking kapwa. Pero kung halata naman masyado na nagsisinungaling ka dito, I cannot out of respect to this committee, hindi ko rin tatanggapin yung sinasabi mo. Hindi rin ako maniniwala talaga. Pero ang sabi kasi ni Mr. Gonzales, naka-glove si Mr. Banjola na pang-motor na may knuckles. Tama po yun? Yes, Your Honor. Kasi meron ho kaming picture na nakuha. Paki-flash na lang po. Pwede paki-flash yung picture para lang yung image. Yan po, parang close-up image. Parang wala naman siyang... May suot ba kayong guantes nun, Mr. Banjola? Naka-guantes ka nun? Naka-gloves ka? Wala pa akong gloves sa... Ayan, tama ba ito? Ito bang nakikita mo? Wala pa akong gloves kasi nga nasira po yung gloves ko. Oo nga po. Itong nasa
litrato ngayon, yan yung incident. Wala ka talagang gloves. Wala pa akong gloves. Ayun po, yun lang, Mr. Chair. Kasi yun po sinabi ni Mr. Gonzales, may glove siya na may knuckle. Mr. Gonzales. Yes, Your Honor. This picture won't lie. Wala siyang suot na gloves. Ngayon, ikaw pa gumagawa ng istorya, nasuot-suot niya glove na may hard knuckles. Tingnan mo, nakita mo. Ang makakakita po niyan mismo, yung kanan po niyang kamay, nakagwantes po na makikita naman po ng mga pulis Yung kanang kamay, yung kanang kamay niya, wala ring gloves. Bare hands. Tinatanggal niya po nung dumating na po yung mobile. Kaya sabi ko nga, ano niya tinatanggal? Wala pang mobile yan, nagtututok. Akma ka pang bubunot Hindi, ang maganda pong kuha dyan, nung itinabi na po namin yung bisikleta, yung mga pulis po dumating, makakapagpatunay na talaga pong totoo po sinasabi ko po, hindi po ako nagsisinungaling. Kaya nga, totoo sinasabi mo, pero totoo rin itong picture na ito, na nagsasabi na wala siyang gloves. Alam mo, Mr. Gonzales, kahit ano sabihin mo, ang tao na nanonood, sabihin nila na, dati kang pulis. Kaya naman kung palagi na lang sabi ng mga pulis sinungaling. Pulis ka, di ba? Pulis ako. Hindi po ako. Ayaw natin masira yung organisasyon natin at pag i-accuse tayo na sinungaling. Hindi po ako nagsisinungaling. Paano nga yan? How can you yung kaya ko nga i-describe po yung yung guantes niya. Sige, i-describe mo. Kulay itim po, tapos meron po na bilog-bilog dito na plastic po, hard plastic. Yung kanan pong kamay niya. Kaya nga, wala mang... Yung kanang kamay mo lang daw, may suot na gloves na may hard plastic. Yung mga biker po, Your Honor, hindi nagsusuot ng gloves na hindi pantay yung dalawa po. Sir Chair, meron din akong picture ng right hand niya. Wala talagang gloves Ito, papaplash ko namin dyan. Wala talaga siyang suot na guantes. Nandito na sa cellphone ngayon. Your Honor. Dali lang, Mr. Gonzales, sandali lang. Sige po. Very clear dito. Wala siyang hawak, wala siyang gloves talaga. Your Honor. At saka ako biker din ako. Opo. Pag magsuot ka ng gloves na gano'n na may hard knuckles, tapos siklista ka, para kang gago. Gago ka! Gago! Magbisiklita ka tapos hard knuckles hindi mo magkailangan yan sa bisiklita. Pang motor yan. Your Honor, hindi po ako nagsisinungaling. May mga nakakita naman ng mga tao doon na baka nung bago ko siya abutan ay tinanggal niya na po dahil UP po talaga yung kotse ko po. Hindi po UP yun, ng bare hands lang po, Your Honor. Pero kung ako pasuntukin mo sa kotse mo, ay mas malaking UP yung kahit na bare hands ko lang. Gaganoon ko yes yung po. kotse mo. Naiintindihan ko po, Your Honor. Pero sana, huwag tayong manufacture ng istorya dito, Mr. Gonzales, Kasi hindi po ako nagmamanufacture. Regardless, kung nasabi mo niya sa ibang forum na naniniwala sila, not in my committee, you cannot fool this committee, Yes, Your Honor. Very clear yung nakikita doon sa picture na wala siyang gloves. Yun nga ang problema ko. At the time of the incident po, magkaharap po kami. Nung sinuntok po niya, harap po ako. Malapit po ako sa kanya sa distansya niya. Kaya kitang-kita ko po, nakagloves po siya. Tapos po, sumakay po ako sa kotse ko. Hinabol ko po sana siya. Nag-isip po ako, baka madamay pa yung trabaho ko, gulo. Bagong opera din ako sa spine. Mahina na rin naman ako. Inisip po, gulo pa to. May tumabi po sa aking kotse, bukas po kasi yung bintana ako dahil hinahanap ko kung saan siya nagpuntang way, kung E-Road o Quezon Avenue. Sabi nung kotse, yung sumuntok sa kotse mo, dumiretso ng QA. So, diniretso ko po ng QA. Kung makikita niyo po yung CCTV ng barangay po, yung kinuha namin ng mga pulis, at kasama po si Mr. Banjola, kung makikita niyo po, hindi po cut na style ng pulis po yung ginagawa ko. Dahan-dahan po akong kumakanan, pinapatabi ko po siya. Dahil binangga at sinuntok niya po yung kotse ko
Hindi po yung abrupt po yung cut ko, hindi po ganon. Yung style natin nung araw sa mobile, hindi po ganon. Tapos pumunta po siya sa kaliwa ko. Kaya kung makikita niyo po sa CCTV, ang pagkabi ko ng kaliwa, dahan-dahan pa rin po. Which is, sa tingin ko, intention niyang ginanon ho yung bisikleta kasi ang haba ho nung ano ko, nung tama ko, mula tail light dulo hanggang doon po sa may side mirror po. Sige, pause ka muna. Mr. Badjula, Alan, Honor? intention mo talaga na gasgasin yung kutsi niya? Actually, Your Honor, kung makikita nyo sa CCTV, papasok na po ako ng bike lane nun. So, pagpasok ko po ng bike lane, pumasok po si Ginoong Willie Gonzales, pagkat niya po ng ganyan, syempre, pabuelo na po, pababa po hanggang ditwason yun. So, hindi ko na po maiwasan sumalpok dun sa kotse niya. Kaya nagasgasan ko po yung kotse niya. Pagdating sa arigluhan, walang nag-pressure sa'yo na makipag-ariglo? Wala po. Actually nga po, kung talagang sisingilin po ako ni Ginoong Willie Gonzales doon sa damage, isang araw o 2 araw po, pwede na niya po ako i-text, ito yung babayaran mo sa damage. Wala po eh. So sa akin... So kusang loob mo, nakipag-ariglo ka? Kusang loob po yun, Your Honor. Kasi inisip ko, wala naman pong mawawala sa pagkatao ko kung magpapatawad ako doon sa taong nagkasala sa akin. Nobody influence you, nobody wala po, Your Honor. Wala po. Ikaw lang talaga. Wala po. Up na gusto mo makipag-ariglo. Wala po, Your Honor. Wala pong pumilit So, sa akin. Kung gusto mo makipag-ariglo, anong pakiramdam mo? Para bang may kasalanan ka rin sa Hindi, insidente na yun? nakipag-areglo ako sa kanya, Your Honor, kasi ayaw ko po ng gulo eh. Mahirap po yung Hindi, aside sa ayaw mo sige. ng gulo, ayaw mo ng gulo. Apa. Laruhin natin. Apa. Sige po. Walang problema doon kung ayaw mo ng gulo. Ikaw ba deep inside your heart, alam mo bang may kasalanan ka sa insidente na yon na humantong sa pagkasa ng baril? Siguro po yung pagkakamali. Ayaw mo na, sinampalok ka sa ulo. Hindi naman po ako nasaktan. Sa kinasahan. Yun lang. Sorry po. Do you honestly feel na wala ka talagang kasalanan sa pangyaring yon? Ang isang pagkakamali ko lang doon siguro, Your Honor, yun talaga yung pagtapik ko po sa kotse niya na doon nagsimula lahat po siguro. So, may guilt feeling ka doon sa pagtapik mo? Opo, kasi kung hindi ko po ginawa siguro yon, hindi kami hahantong sa ganung senaryo po siguro. Okay. Kasi sinabi mo di ba, kung hindi mo naman tinapik, dalawa lang mangyayari sa'yo. Opo. Masasagasaan ka o masasagasaan mo yung mga tao, di ba? Opo, yung pasahero. So, hindi mo kasalanan yon. Kumbaga self-defense, self-preservation yun na pag hindi mo tinapik, di ba? Iba yung nang inis ka lang, na tinapik mo siya kasi nga nagagalit ka sa kanya, yung, how do I put it, taking the law into your own hands. Galit ka sa kanya because he violated the law, therefore tinapik mo siya. Iba yon dun sa survival mo kasi. Of course, he didn't know that during that time. But just for the record, Mr. Chair, kasi nga, I don't want it to appear na survival mo na nga di ba? Kasi maraming siklista nanonood ngayon na kailangan matuto din ang mga drivers at ang publiko. Actually po, Your Honor, first time ko pong ginawa yun sa buong buhay ko ang magtapik ng kotse. Hindi, napasok lang po talaga siya doon sa bike lane, nagawa ko lang po talaga yun. Dahil wala na po akong choice that time Kahit sino po sa atin, pag nalagay sa ganung sitwasyon, gagawin po yung gagawin ko. Tsaka, alam mo, Mr. Alan Banjula, yung presensya mo ngayon dito sa hearing na ito, you are not only representing yourself, you are representing the whole biking community na nakatikim ng pambubuli ng mga four wheels na sasakyan. Yan ang isipin mo, ha? You are not fighting for yourself. Okay na kayo nagkaregluhan na kayo Okay na yun, wala na problema. Pero, alam mo ba, kung ilang biker sa buong Pilipinas ngayon na mas grabe pang nangyari sa'yo, hindi lang kinasahan ng baril, pinutukan pa ng baril. Actually, marami po akong nakita, Your Honor. Marami yan. Kaya nga, nagpasalamat ako, tandito ka. Para itong lahat ito, maayos natin para, hindi lang ito para sa'yo. Magpakatulungan mo rin kapwa mo, magkipagtao ka. Siguro masasabi ko lang dyan, Your Honor, lagyan nila ng pangalabatas yung bike lane. Dapat irespeto po nila. Salamat. Yun lang Salamat po. sa yung suggestion. Kasi kung mayroon po talagang nire-respeto yung bike lane, wala pong papasok dun Ito, tanungin kita. Apo. May nakita ako sa interview ni Mr. Willie Gonzales na minumura mo daw siya. Kaya umilit ang ulo niya. Namura mo ba siya?
Saksi po ang Diyos, Your Honor. Hindi ko po siya namura talaga. Tapos ganito, ginano mo pa daw siya. Hindi ko po ginawa yun, Your Honor. Ba't ko naman po gagawin sa kanya? Kasi nga nakita ko na po siya, may edad na po eh. Tapos sininyasan mo pa daw siya na habol ka kung gusto mo. Parang ganun. Kung gusto inahamon mo siya na habulin mo siya. Kung gusto ko po siya, kung may nagawa pong kasalanan sa kanya, Your Honor, at tatakasan ko siya, doon pa lang po sa Welcome Rotonda, pwede ko na po siya iwan. Iikot lang po ako doon, may harang na bari, pagtawid ko sa kabila, hindi niya na po ako mahabol. No? So, sa tingin mo, anong aksyon mo na nakaprovoke kay Mr. Willie Gonzales? Bakit kanya hinabol hanggang sa sinide-shoot kanya para mapahinto ka, para mapanagot ka sa iyong kasalanan? Anong kasalanan mo? Siguro po, Your Honor, yun lang po talagang pinakakasalanan ko, yung matapik ko yung ano niya. Siguro na po, ng time na yun, baka wala po siya sa mood. Sa akin lang po talaga na ano yung galit niya siguro, nang natapik ko yung kotse niya. Hindi. Wala ka pakialam sa mood niya. Pakialaman mong safety mo, yung sarili mo. Huwag mong i-justify yung action niya. You justify your own action. Yun lang po siguro nagawa ko, Your Honor, yung pagpasok niya sa bike lane na natapik ko yung kotse niya. O yun lang, ang tingin mo Yun kasalanan po siguro mo. nag-provoke sa kanya. So walang murahan, walang pinggiran, walang hamunan, basta humantong na lang sa batukan at kasahan ng baril. Yun lang. Yun na po, Your Honor, siguro nakikita kong dahilan. Yung pagtapik. Opo. Kaya kahinabol niya. Opo. Alam nyo, kabayan, hindi ako agree doon sa sinabi ni Bikers, ni Alan. Sabi niya, baka wala daw sa mood si Gonzales, kaya nangyari yung makabayan. Alam nyo ba na merong anger management itong si Gonzales makabayan? At nireklamo po ito ng kanilang mismong kabaranggayan makabayan. Kasi nga mainit yung ulo, mahilig po mapakita ng baril makabayan. Anyways, yan po ating nakalap ng mga balita ngayong araw makabayan. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang subscribe. Again, maraming salamat po sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tapusin po ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Father God, before anything else, I just want to say thank you for the gift of life and for protecting us throughout the night. Thank you for taking care of my loved ones, Lord. One thing I ask of you, Lord, that you keep my family safe and healthy always. Guide us for the rest of the day and let your healing, blessings, and miracles be upon us. For you alone, we entrust our lives. In Jesus' name, I pray. Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal ang masa.